Magandang araw po sa inyo, sir, at sa lahat ng mga nakikinig. Ako nga po pala si John. Matagal ko na pong sinusubaybayan ang mga kwento nyo. Matagal din po pala kayo nawala. Muli ko lang po nakita ang inyong account sa TikTok. Doon ko po naisip na baka ito na ang tamang pagkakataon para maibahagi ko ang isa sa mga pinakanakakatakot na karanasan ko na hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala sa alaala ko. Hindi man po ito ganun kahindik-hindik para sa iba. Ngunit para sa amin ng mga kaibigan kong sina Elvin at Bating, iba ang takot na iniwan ito sa amin. Ako po ay isang college student at kasalukuyang kumukuha ng kursong Hospitality Management. Malayo ang bahay namin sa school, kaya napilitan po akong umupa sa isang boarding house na malapit lang sa university. Hindi pa ganap natapos ang boarding house na inupahan ko noon. Kasalukuyan pang ginagawa yung second floor. Yung first floor lang yung available, kaya doon ako nangupahan. Ang kasama ko sa kwarto ay sina Elvin at Bating. Bibihira lang kung dumalaw yung landlord sa boarding house. Yung mga trabahador naman ay nauwi din pagtapos na ang trabaho. Kaya madalas kami mga boarders lang ang naiiwan na tao doon. Pagsasapit na ang gabi at wala na yung mga trabahador sa second floor, pumupunta kami doon para tumambay at magkwentuhan. Masarap kasi tumambay doon dahil presko ang hangin. Isang gabi, nagkaayaan ulit kaming pumunta doon para magpahangin. Naaalala ko na nagtatawanan pa kami noon habang paakyat ng hagdan. Nang makaakyat kami, bigla na lang kaming napatigil. Kasi sa gitna ng madilim na bahagi ng second floor, may nakita kaming isang malaking itim na aso. Bigla kami natahimik. Naging seryoso ang mga mukha namin. Parang biglang may humigop ng lahat ng ingay sa paligid. Nagkatinginan kaming tatlo na parang tinatanong namin sa isa't isa kung bakit parang may kakaiba doon sa aso. Walang makapagsalita sa amin ng mga oras na yun. Ang tanging tanong lang na pumapasok sa isipan namin ay kung paano ito nakapasok. Palagi naman nakasara at nakakandado ang gate ng boarding house. Imposibleng tumalon yun sa fence dahil mataas yun. Biglang umihip ang malamig na hangin sa ikalawang palapag. Pero ang nagpanginig at nagpagapang sa takot sa aming mga katawan ay nang dahan-dahan itong lumingon sa amin. At doon namin nakita ang mga mata ng aso na nanlilisik at kulay pula na parang nagliliyab sa dilim. Sa mga sandaling yun, naramdaman ko na ang malamig na pawis na tumutulo sa aking noo. Napakapit ng mahigpit sa braso ko si Bating. Ramdam kong nanginginig siya sa takot. Gusto namin tumakbo, pero tila nakabaon na ang mga paa namin sa sahig. Takot na takot kaming tatlo dahil baka biglang umatake yung malaking aso na yun sa amin. Balak na sana namin dahan-dahan na bumaba. Pero bago pa kami makapag-react, nagulat kami dahil biglang tumalon yung itim na aso mula sa ikalawang palapag pababa sa bubungan ng kusina. Mabilis itong tumakbo, saka muling tumalon patungo sa gilid ng boarding house. Nilagpasan niya yung fence at naglanding doon sa labas kung saan may bakanting lote na puno ng makakapal na damo at matataas na puno. Ngunit bago pa ito tuluyang mawala sa dilim, muli itong lumingon sa amin. Nagniningning sa dilim ang mga pulang mata nito. Nakatingin siya na parabang sinisiguro niya na hindi namin siya sinusundan. Pagtapos nun, agad kami bumaba at nagtungo sa aming kwarto. Hindi na kami nagbalak na bumalik pa sa second floor ng boarding house. Hanggang ngayon, kapag napag-uusapan namin ang gabing na-encounter namin yung asong itim, hindi pa rin nawawala ang tanong sa aming isipan. Anong klaseng aso kaya yung nakita namin? Hindi kasi normal yung laki nun. At yung mga mata niya ay kulay pula. Pero ang mas nakapagtataka ay yung kakayahan nitong tumalon ng pagkataas-taas.
Sa kasalukuyan ay doon pa rin po ako nagbo-board. Natapos na din gawin ang ikalawang palapag ng boarding house. May mga bagong boarders na din. Hindi na rin kami nagkaroon pa ng pagkakataon na tumambay ulit roon. Hindi na rin kami nagtangka pa dahil baka muling bumalik yung malaking aso sa second floor. Hanggang dito na lang po ang storya ko. Kapag nagkaroon po ulit ng pagkakataon, sir, ibabahagi ko po ang iba ko pang karanasan na mas nakakatakot pa rito. Sana ay mabasa ninyo. Maraming salamat po. Magandang araw po, sir. Pakitago na lang po sana ang aking pangalan. May gusto lang po akong ibahagi sa inyo na kwento. Ang karanasan po na ikikwento ko ay karanasan po ng kasama namin sa kwarto. Naitago na lang po natin sa pangalang Leia. Dati po ako nangungupahan sa isang lumang boarding house dito sa Bulacan. Hindi ko na po babanggitin ang eksaktong pangalan ng lugar at ang mga taong mababanggit sa kwentong ito, upang mapanatiling pribado ang kanilang mga pagkakakilanlan. Para na din sa proteksyon nila. Humingi naman po ako ng permiso na ibahagi ang kwentong ito sa inyo. 2 palapag ang boarding house na tinuluyan ko. Luma na kaya kahoy ang mga baitang ng hagdan, pero bakal naman ang railings. Sa tuwing may umaakyat o bumababa roon, rinig na rinig namin ang mga langit-ngit ng lumang kahoy ng hagdan. Tuwing gabi, isang ilaw lang ang nagbibigay liwanag sa hagdan at madalas ay mahina pa. Kwento ni Leia na isang gabi daw, mga bandang 10:00, pauwi na daw siya sa boarding house galing sa group study na dinaluhan niya. Mag-isa lamang daw siya na umuwi noon. Tahimik daw ang paligid ng gabing yun. Walang ingay ng sasakyan. At wala din siyang naririnig na nag-uusap ng mga boarder. Dahil marahil ay tulog na ang mga ito noong mga oras na yun. Pagbukas niya daw ng gate, napansin agad niyang bukas ang ilaw sa hagdanan. Dumiretso daw siya para pumanik na sa kwarto. Pero bago pa man siya makaakyat, may napansin siyang isang figura sa taas. Nakita niya na may babae roon. Nakatayo lang daw ito sa gitna ng hagdanan. Bahagyang nakatagilid at nakasuot ng mahabang bestidang puti na halos sumasayad na sa mga baitang ng hagdanan. Mahaba daw ang buhok nito. Itim na itim. Tapos natatakpan daw nito ang mukha niya. Hindi naman daw siya nakaramdam ng takot ng mga oras na yun. Inakala niya na isa lang din itong tenant sa boarding house. Kaya tinawag niya daw ito para sana batiin. Pero hindi raw sumagot yung babae. Sa halip ay unti-unti itong gumalaw. Akala niya ay papasok ito sa loob. Pero imbis na pataas, ay dahan-dahan raw itong bumaba. Isa-isa daw ang bawat takbang nun. Mabagal lang at tahimik. Pero sa bawat tapak daw nito, ay naririnig ni Leia ang mahihinang langit-ngit ng lumang kahoy ng hagdan. Habang papalapit daw ang babae sa kanya, napansin ni Leia na may kakaiba sa pagbaba noon. Nakita niya kasi na hindi sumasayad ang mga paa nito sa hagdan. Parang lumulutang daw. Nakaramdam na daw siya ng takot nun. Sinabayan pa yun ng malamig na hangin. Nang magkasalubong daw sila sa hagdanan, hindi pa rin daw yun nagsasalita. Tumaan lamang daw ito sa tabi ni Leia. Naramdaman daw niya bigla yung malamig na hangin na dumampi sa balat niya. Nung makalagpas daw yung babae kay Leia, nagkaroon daw siya ng lakas ng loob na lingunin yun. Pero gumapang daw ang takot sa kanya nang makita niyang wala na yung babae. Sa isang idlap lang, naglaho daw bigla. Dali-dali siyang umakyat at pumasok sa kanyang kwarto at hindi na lumabas hanggang umaga. Kinabukasan, doon na lamang niya kwinento ang naranasan niya noong gabi. Natahimik kaming lahat nang marinig yun. May mga ilan sa amin na nagkwento rin.
na may nakikita rin silang babaeng nakaputi sa hagdan. Mahaba daw ang buhok at palagi daw nandun tuwing sasapit na ang gabi. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Jenica. Hindi ko po tunay na pangalan. Isa po akong college student dito sa probinsya ng Aurora. Hindi ko na po babanggitin kung saang school ako nag-aaral. May gusto lang po akong ibahagi na karanasan. Ito pong ikikwento ko ay hindi ko po personal na karanasan, kundi karanasan ng isa sa kasamaan ko sa tinutuluyan kong boarding house. Nanunuluyan ako sa isang boarding house na malapit lang sa school namin. At alam naman natin na hindi na bago ang mga kwento ng kababalaghan sa mga boarding house, katulad ng ikikwento ko sa inyo. May 2 palapag po ang boarding house na tinutuluyan ko. 2 kwarto kada palapag. At sa bawat kwarto ay may 4 na boarders. Ang dulong kwarto ng kada palapag ay katabi ng isang bakanting lote na mapuno at maraming matataas na damo. Tahimik ang boarding house na tinutuluyan ko dahil bibihira lang ito madaanan ng tao. Malayo kasi ito sa mga kabahayan. Dahil sa magkakaibang schedule ng pasok ng mga estudyante, normal na hindi nakukumpleto ng tenant ang bawat kwarto ng boarding house. Madalas ay may naiiwan lang na 1 o 2 sa kwarto. Tuwing gabi lang nakukumpleto pagtapos na ang klase ng bawat isa. Isang araw, pumasok ako kasama ang 2 ko pang roommate sa kanya-kanya naming klase. At ang naiwan lang sa kwarto ay ang isa naming roommate na tawagin na lang natin sa pangalang Aliana. Kinuwento niya na tahimik lang siyang nakahiga noon sa lower bed ng double deck at nagpapahinga. Madilim daw ang kwarto ng mga oras na yun at ang tanging liwanag lang daw ay nagmumula sa cellphone na hawak niya. Sobrang tahimik daw noon. Walang ibang tunog kundi ang mahinang ugong ng electric fan at ang mga video na pinapanood niya sa social media. Pero ang katahimikan na yun ay binasag nang may marinig daw siyang isang mahinang iyak. Parang boses daw ng bata. Noong una, hindi niya pa ito pinansin. Nagkibit balikat lamang siya at inisip na baka mali lang siya ng naririnig. O baka galing lang ito sa labas ng boarding house. Pinilit niyang ibaling muli ang atensyon niya sa kanyang cellphone. Makalipas lang ang ilang minuto, narinig daw niya ulit yung iyak. Pero sa pagkakataong to, mas malakas na daw yun. Mas buo na kumpara kanina. Dito na daw siya kinabahan. Nagpa siya si Aliana na alamin kung saan talaga nagmumula yung tunog. Lumabas daw siya ng kwarto at nagpalinga-linga. Tinignan niya kung may bata ba sa paligid. Ngunit wala siyang nakitang tao. At lalong wala siyang nakitang bata. Muli siyang pumasok sa kwarto. Nakakaramdam na daw siya ng takot ng mga oras na yun. Pero pinilit na lang daw niya na ikalma ang sarili niya. Pag-upo pa lamang daw niya sa kama, bigla na naman niyang narinig yung umiiyak na bata. Pero sa pagkakataon daw na yun, ay narinig na daw niya kung saan ito nanggagaling. Dito na daw bumalot ang kilabot sa buo niyang katawan. Ang iyak kasi na naririnig niya ay nagmumula sa loob ng CR ng aming kwarto. Naglakas loob daw siyang lumapit para tignan yung loob ng CR. Nanginginig pa daw ang kamay niya habang hawak-hawak ang doorknob. Ramdam niya daw yung bigat ng kaba sa dibdib niya dahil patuloy pa din yung iyak na naririnig niya. Dahan-dahan daw niyang pinihit ang doorknob. Kahit nangingibabaw ang takot, ay binuksan pa din daw niya ang pinto. Nang tuluyan niyang mabuksan yung pinto, bigla raw parang may hangin na sumampal sa katawan niya. At dumaan daw yon palabas ng CR. Bigla rin daw tumigil yung naririnig niyang iyak. Wala daw siyang nakitang tao o bata sa loob ng CR.
Nanatili daw siyang nakatayo ng ilang segundo sa harap ng CR. Hindi siya makagalaw at hindi makapagsalita ng mga oras na yun. Pakiramdam niya daw ay may nakatingin sa kanya kahit wala naman siyang nakikita. Pinilit niyang humakbang pabalik sa higaan. Ilang sandali lang, bumukas bigla ang pinto ng kwarto. Dumating na pala galing eskwelahan si Joycel, ang isa naming ka-roommate. Sabi niya, naabutan daw niyang nakatulala si Aliana. Nakaupo sa kama at wala daw imik. Kinaway niya daw yung kamay niya sa harap ng mukha nito para sana tawagin ang pansin niya. Pero bigla na lamang daw siyang niyakap ni Aliana, sabay hagulgol ng malakas. Nang tuluyan siyang kumalma, doon pa lamang naikwento ni Aliana yung naranasan niya na nagbigay sa kanya ng labis na takot. Mula noon, pag may naiiwan mag-isa sa boarding house, sinisigurado namin na nakabukas lang yung pinto ng kwarto para mapanatag kung sino man ang maiiwan doon mag-isa. Magandang araw po sa inyo, Sir Mar. Ako po si Dudes, isa sa mga tagapakinig ninyo. May ibabahagi po ako sa inyong karanasan na nangyari sa boarding house na tinutuluyan ko. Ang una pong karanasan na ikikwento ko ay karanasan namin ng kaibigan kong si Aika. Hindi niya po tunay na pangalan. Umaga po noon, habang naghahanda kami para sa isang interview para sa aming capstone title proposal. Pareho po kaming kumukuha ng kursong Information Technology. Naalala ko po na maulap ang kalangitan ng umagang yun at parang nagbabadya bumagsak ang malakas na ulan na sinabayan pa ng isang unscheduled power interruption kaya nawalan ng kuryente ang buong boarding house. Sa kabila po nito ay hindi kami pwedeng malate sa importanteng interview kaya tinuloy pa rin namin ang paggagayak. Ilang oras din kami naglaan ng paglalagay ng kung ano-anong pampaganda sa mukha namin dahil kailangan namin maging presentable sa interview. Nang mapansin naming isang oras na lang ay mag-i-start na ang interview, ay dali-dali namin binilisan ang pag-aayos. Dahil nga sa nagmamadali na kami, ay hindi na kami bumalik sa loob ng aming kwarto para magsalamin. Sa halip ay ginamit na lang namin ang tinted na bintana ng kusina dahil malinaw pa rin naman ang refleksyon doon. Nauna ako matapos kaysa kay Aika, kaya umupo muna ako at hinintay siyang matapos. Tahimik lang ang paligid at walang ilaw. Kaming dalawa lang ang nasa kusina noong mga oras na yun. Habang nagsasalamin pa si Aika, bigla na lang siya nagsalita. "Pumunta ka ba kanina sa lababo, Dudes?" Tanong niya. Agad ko naman siyang sinagot at sinabing hindi. Dahil kanina pa ako nakaupo at hinihintay lang siyang matapos. "May lumabas ba kanina na nagpunta sa lababo?" Tanong niya ulit. Doon ako naguluhan. Kasi kami lang naman ang nasa kusina noong mga oras na yun. Wala din akong napansin na ibang tao na dumaan. Dahil medyo curious sa mga tanong niya, tinanong ko naman siya kung bakit niya ba tinatanong. Noong una, ayaw niya pa akong sagutin. Alam kasi niyang matatakutin talaga ako at ayaw niya raw akong mabahala. Pero dahil patuloy akong nangungulit, napilitan din siyang magsalita. Sabi niya, "May nakita kasi akong babaeng nakaputi, naghihilamos sa lababo." Sa mga sinabi niyang yun, naramdaman ko agad ang pag-akyat ng takot mula sa aking ulo, papunta sa paa. Nanindig ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Wala po akong third eye, Sir Mar, pero si Aika po ay meron. Kaya sanay na siyang makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang tao. Lalo akong kinabahan sa ideyang yon, kaya inusisa ko pa siya. Tinanong ko kung malinaw ba niyang nakita, kung may mukha ba, kung nakatingin ba sa kanya. Ngunit sabi niya, mabilis lang daw niya ito nakita. Dahil nang muli daw siyang tumingin sa salamin
Wala na daw yung babaeng naghihilamos sa lababo. Para bang bigla na lamang raw itong naglaho. Mula noon, tuwing napapadaan ako mag-isa sa kusina, lalo na kapag madilim at tahimik, hindi ko maiwasang maalala yung kwento ni Aika. Ang sinabi niyang babae na nakaputi, na nakayuko sa lababo, ay hindi talaga nawawala sa isipan ko. Akala ko po noon ay doon na natatapos ang lahat. Ngunit makalipas lang ang ilang araw, may isa na namang pangyayari na tuluyang nagpatibay sa sinabi ni Aika tungkol sa kusina ng boarding house na yun. Sa pagkakataon po kasi na to, hindi na kwento ng iba ang aking kakatakutan. Dahil ako na mismo ang nakakita at nakaranas ng kababalaghan sa kusina na yun, na hanggang ngayon ay nagbibigay pa rin sa akin ng takot. Isang gabi po yun. Tahimik na ang buong boarding house. Karamihan sa mga kasama namin ay nasa kani-kanilang kwarto na. Wala nang ilaw sa kusina. Namatay na kasi ang solar light. At ang tanging liwanag na lang ay nagmumula sa labas. Lumabas po ako ng kwarto nun para uminom ng tubig. Pagdating ko sa kusina, napansin ko agad na may tao na nasa lababo. Isang babaeng nakaputi. Nakatalikod sa akin. Abala siya sa pag-aayos ng mga gamit. Ang naririnig ko lang ay may hinang tunog ng mga pinggan na tila dahan-dahang nililigpit. Sa una hindi naman po ako nakaramdam ng kakaiba. Akala ko isa lang sa mga boarder na late na rin kumikilos. Normal naman po yun sa mga boarding house. Kaya tumayo muna ako saglit at naghintay sa kanya. Ayoko rin kasing makaistorbo sa ginagawa niya. Tahimik lang ako nakatayo sa may bandang pintuan. Habang pinapanood ko siyang maghugas, napansin kong mabagal ang kilos niya at parang sobrang ingat. Parang ayaw niyang lumikha ng ingay. Maya-maya lang, tumigil siya sa ginagawa niya at unti-unti siyang lumingon sa akin. Hindi ko po nakita ng malinaw ang mukha niya dahil sa dilim at sa buhok niyang nakalugay. Pero ramdam kong diretso siyang nakatingin sa akin. Pagkatapos nun, sa isang kalmadong boses, bigla siyang nagsalita. Maghuhugas ka rin ba? Hindi ko alam pero parang nakaramdam ako ng kakaiba sa kanya. Bago pa ako makapagsalita, muli siyang umarap sa lababo at nagpatuloy sa pag-aayos. Naglakas loob na lang ako na lumapit para sabihin na makikinom lang ako ng tubig. Pero nang mapakurap ako, as in saglit na kurap lang, bigla na lang nawala yung babaeng naghuhugas sa lababo. Wala man lang tunog ng paglalakad. Wala rin ako napansin na taong lumabas ng kusina. Bigla na lang akong nanginig sa nasaksiyan ko. Hindi ko na po tinuloy ang pag-inom ng tubig. Bumalik agad ako sa kwarto. Pilit kong kinukumbinsin sarili ko na hindi multo yung nakita ko. Hanggang ngayon po Sir Mar, tuwing mapapadaan ako sa kusina ng boarding house at may makikita akong mga pinggang nakasalansan sa lababo, hindi ko maiwasang maalala ang boses ng babae na nagtanong sa akin ng, maghuhugas ka rin ba? At sa tuwing maghuhugas ako sa lababo, pakiramdam ko anytime may kasabay ako maghuhugas din na hindi nabibilang sa mundo nating mga nabubuhay.